anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at pagtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At kung aming palitan ang isang talata ng Quran, alalaong baga ang pawalang bisa o baguhin ang pag-utos nito sa halip ng iba, at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang pinakamainam sa kanyang ipinapahayag. Sila, ang mga hindi sumasampalataya, ay nagsabi, "Ikaw, O Muhammad, ay isa lamang sinungaling. Ito ay hindi totoo. Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman." Quran chapter 16 at ang aya ay 101. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Bilgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan. Sa muli po, samahan nyo kami sa loob na isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At ito pong ating pangradyong palantunan, ito po ay maaari na ring makita sa youtube.com. Gagawin nyo po ay paki-type lamang or paki-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyo makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan sa radyo. At huwag nyo pong kalimutang i-like po yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letters po. At sa mga nais naman maging bahagi po ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga question sa ating hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Hapong ito ay kasama pa rin natin yung ating mga tagabasa po na pinangungunahan po ng ating Sheikh na isang Hafiz, si Sheikh Morris Kabugatan, at ang kanyang sparring partner naman na si Brother Al-Kaka. Bago po tayo magpapatuloy ay ibigay ko po muna sa kanila yung ating pong mic upang sa ganun sila rin ay makapag greet din sila, Brother Al-Kaka, no? Alam ko meron kayong mga inihandang mga ano dyan, babatiin, lalong-lalo na si Sheikh Morris. Okay, Sheikh, ikaw siguro ang mauna dyan. Sheikh, take it away. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang hapon po sa aming mga kababayan na mga Kristiyano at Assalamualaikum sa mga kapatid namin na mga Muslim. Binabati ko nga po si Abu Salim at saka si Abu Abdullah ng Kingdom of Saudi Arabia. Assalamualaikum sa inyong lahat dyan at magandang hapon. Masya Allah. Ayan po si Sheikh Morris. At of course, wag nating kalimutan, no, ang kanyang partner na si Brother Al-Kaka. Alam ko, may babatiin yan. Yung nanay at tatay. Sige.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sa ngalan po ng Allah, ang dakila, ang pinakamahabagin, nawa po magpasalamat tayo sa Kanya na tayo ay pansamantalang nandito, no? Na kung saan ay upang ipalaganap ang katuruan ng Islam. Bago po tayo magsimula, nais ko lang batiin una sa lahat ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, no? Sa aking mga kaibigan, no? Faculty po ng BSIE, lahat po sila, ang kapayapaan po ay sumainyo. Binabati ko rin ang mga kaibigan ko sa Kitpi, no? Sa Kitpi, sila Ustads Omar Abbas, si Sir Andy, at kay Sir Pipo. At lalong higit po sa lahat na binabati ko ay si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Bakit kayo Thank hindi, you, Ami hindi Brother. talaga makakalimutan si ma'am? No? May ma'am talaga dyan na May hindi talaga makalimutan. makasingit, ha? Sa bagay kasi, yung mga teacher kasi, yan ang nagmo-mold sa ating, tawag din sa ating pagkatao. Grabe, no? So, ang bungakala ko, itong mga ma'am na to ay nagmo-mold sa ating isip para magiging edukado tayo. Pero nakikita ko kay Brother Akaka, parang pati ang puso ay namo-mold na rin siya. Para maging tunay na ano, no? Anyway, singit lang yan. No? Ako rin naman may babatiin din. Si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware, si Brother Omar Rias Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia, si Sister Maimuna Abubakar at si Sister Imelda Sabatin sa inyong lahat. Assalamualaikum. Okay, unang katanungan, Sheikh. Mula po ito sa Qatar. 974-6621-9477. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam rahmatullah. May itatanong ako. Hala, kay Sheikh Al-Kaka at kay Sheikh Kaburatan. No? Sino ito si Sheikh Kaburatan? I-check mo rin Sa inyo daw kaburatan. Wala dito yan, Sheikh. Wala. Oh. Baka sa labas yan. Para sa inyo itong tanong, Sheikh, para sa inyo. Tungkol sa mga verses ng Noble Quran. Kasi may napanood akong video at post sa Facebook na sinasabi na ang Quran ay mayroong 114 surah, 6,349 verses, 77,439 words, at 321,671 letters. At ang iba naman nagsasabi na ang Quran ay may 114 surah, 6,236 verses, 77,934 words, at 325,899 letters. Gusto ko lang malaman ang totoo mula sa mga hafiz ng Quran. Brother Muhammad Sineta. Para sa inyo yung tanong. O bahala kayong sumagot doon, ha? O, unahin natin yung Sheikh. Bakit daw ganun, Sheikh? Merong magkakaiba daw yung bilang ng versikulo ng Quran, ang kaniyang kalima, at yung kaniyang mga letters. Magkakaiba daw siya. Sinong unang sasagot sa inyo? Napakagandang katanungan po yan, no? Sige, Para sige. po sa kapatid natin na nagtanong. Yung sa sura po ay walang pagkakaiba, no? Yung pagsabi ng mga ulama na ang bilang ng sura ay 114, no? Correct. Walang nagsabi. Ako, agree ako Yes, dyan. agree bro. Pati ako. Diyan po sa verses, no? Diyan po nagkakaiba yung pagbilang ng mga ulama base sa aya, no? Yung verses at saka yung sa letters, bro. Letra. Yes. Ang tanong is bakit, no? Bakit nagkakaiba? Dahil sa ibang ulama, binasihan nila yung verses pati yung letters hanggang sa bismillah, bro. Inilang nila kung ilang letra yung bismillah at saka yung buong sura, yung letra ng
ng surah, no? From Baqarah Oh. to Surah to Ikhlas. Sa iba naman bro, kaya nagkaiba dun sa isa kung bakit iba naman ang bilang nila sa letters dahil hindi nila sinali yung letters ng Bismillahirrahmanirrahim Sa pagbilang. sa pagbilang sa buong surah na yun bro. Okay, yun ang pinaka tamang sagot doon. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Oo. Tama naman. Sa pagbibilang lang sila nagkaiba. Pero yung laman ng Quran, abay, kumuha ka ng dalawang uri ng Quran, no? Meron bang dalawang uri? Isang uri lang yan eh, no? Oh, dalawang Quran. Klase. Oh, kumuha ka tapos bilangin mo na lang sarili. Umpisahan niyang bilangin lahat yung letra. Tama bro. Yung sa kabila, kung ilang letra ito, bilangin niya. Sa Arabic ha, yung sa kabila, bilangin mo rin. Lalabas yun, pareho din yan. Equal. Doon lang sa nagbibilang dahil iba, sinasama yung Bismillah, iba naman hindi. Okay. Yun, tama siya, no? Okay. Yun ang sagot po ng ating mga hafiz ng Quran. Si Alam bro. Oh. So, mula po kay texter, ito, galing kay Abu Zaifa Zakiya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanong ko lang mga kapatid, tanong ng mga kapatid nating Kristiyano, bakit maraming Muslim na mamamatay tao? Sila ba'y matatawag na Muslim? Pakisagot po, Sheikh from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Galing sa Riyadh ang tanong ni Sheikh. Sabi niya, bakit daw maraming mga Muslim ang mamamatay tao? Bakit Christian wala din mamamatay? Ayun, magandang bakit ba sa mga Kristiyano wala bang mga mamamatay tao? Sa mga Hindu wala bang mamamatay tao? Sa mga Buddhist wala bang mamamatay tao sa kanila? So, kapag kasabihin mong wala, abay, hindi ka panipaniwala siya, no? Wala pong mamamatay tao na Kristiyano. Sabihin mong ganyan, walang maniwala sa iyo. Pero ako maniwala ako siya. Maniwala ako doon. Kristiyano walang Kasi, mamamatay Sa tao. Biblia, Kapag may nagkasaad ba na magpatay ng tao? May utos ba sa Biblia na magpatay ka ng tao sa mga Kristiyano? ayun ang magandang dapat itanong niya, Brother Akaka. Kasi, walang relihiyon na may member na hindi pasaway. Ibig kong sabihin is, may relihiyon talaga na ang mga member niya ay mga pasaway. So, kapag isang tao ay mautak siya sa paghanap ng tunay na relihiyon, hindi niya titingnan kung ano ang ginagawa ng mga member. Pero yung laman ng Yung laman. Kung ano yung doktrina, kung ano yung utos ng relihiyon. Doon ka magbabatay. Halimbawa, mayroong isang, sabihin na natin, sakyan natin, sabi mo na maraming mga Muslim ang mamamatay tao. Ang tanong ba dyan, Sheikh, yun bang pagpatay, ipinag-utos ba ito sa ating maluwalhating Quran? Kapag ka ipinag-utos yan sa ating maluwalhating Quran, yung pagpatay, ay huwag kang magmumuslim dahil yan ang pinaka matibay na batayan na ang mga Muslim ay mamamatay tao dahil ipinag-utos nga. Kapag ka ipinag-utos, huwag kang magmumuslim. Ibig sabihin, peke yung relihiyon na yan. Ngayon, kapag ka ipinagbabawal sa kanyang relihiyon, ngunit merong isang taong pumatay na kaanib ng relihiyon niyan, ay huwag mong hatulan ang relihiyon na mamamatay tao na rin dahil sa ginagawa ng kanyang member. Kasi unfair na paghatol yun. Tama. Unfair na paghatol yun. Doon mo hatulan kung ano ang doktrina. Ngayon, alamin natin sa ating maluwalhating Quran kung ipinagbabawal ba ang pagpatay o hindi. Baka ipinag-utos ang pagpatay siya. Doon tayo maniwala. Siguro kung alamin natin na lang. Chapter 6 at ang aya ay 151 ng Quran, diyan tayo maniniwala. Utos ba na pumatay o hindi? Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Ipagbadya o Muhammad, magsiparito kayo, aking nadalitin sa inyo kung ano ang ipinagbabawal ni Allah sa inyo. Huwag kayong magtambal ng anupaman sa pagsamba sa Kanya, maging mabuti at masunurin sa inyong mga magulang. ang ganda. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak Ang ganda. dahilan sa kahirapan. Mm. Kami ang nagkakaloob ng ikabubuhay nila at ninyo. Mm. Huwag kayong lumapit sa kahiyahiyang kasalanan, kahalayan o pangangalunya. Yeah. Maging ito man ay nakalantad o nakalingid. Mm. At huwag ninyong patayin Yun. ang sino man na ipinagbawal ni Allah, Allah. maliban kung ito ay sa magkatarungang dahilan Mm. na ayon sa batas Islamiko. Mm. Ito ay kanyang ipinaguto sa inyo upang kayo ay makaunawa. Ang liwanag pala, Sheikh, sa ating maluwalhating Quran utos na bawal, wala taktulu wala taktulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Huwag kayong pumatay ng sino mang tao maliban kung ang pinag-usapan ay yung katarungan. Tama naman. Kahit naman sa batas ng Pilipinas, kapag usapan ang pagpatay, Meron din bro. bawal yun. Pero kapag katarungan ang pag-uusapan, silya elektrika, pagpatay din ng tao yun, di ba, Sheikh? Lethal injection pa nga, yun sa iba, firing squad, ganyan. Ginagawa yan dahil sa katarungan. Sa Islam, ganun din pala. Bawal ang pumatay, ngunit kapag ang pag-usapan ay ang katarungan, dadaan siya sa due process according sa Islamikong pamamaraan. Tama. So, bawal pala sa atin Bawal pala ang pumatay In fact, hindi lang isang talata, may iba pang talata sa Quran na ipinagbawal ang pagpatay. Hindi lang yun. Isa lang yun sa mga binasa Sabihin mo, natin. mali yung pananaw ng Muslim is mamati tao. Oo. Kasi yung doktrina bro. Correct. In fact, Brother Akaka, ang pagpatay ay mabigat yan sa Islam. Mabigat yan sapagkat ang patunay niyan inihambing pa yung pagpatay ng isang tao lang, Sheikh, no? Isang tao lang ang pinatay ng isang tao. Ang paghahambing niyan sa ating malulhating Quran ay Parang parang pinatay yung isang katawan. correct, parang isang katauhan ang pinatay mo sa isang tao lang na pinatay niya na walang Napakabigat. Oo, basahin natin sa chapter 5 at ang aya ay 32 ng Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At dahilan dito, aming ipinaguto sa angkan ng Israel na ang sinumang pumatay ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay isang pagganti bilang legal na kabayaran o pagpaparusa sa pagpatay o sa pagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan. Ito ay itinuturing na katulad ng isa na pumatay ng buong sangkatauhan. ang lupit naman yan. Grabe, Sheikh, no? Oo. Kapag ikaw pala ay pumatay ng isang tao, ang kahalintulad nito ay parang pinatay mo yung buong mundo.
Kaya malupit po, masyadong mabigat yan. No? Yung pagpatay sa taong inosente sa Islam ay napakabigat po. In fact, ang kabayaran nga nito is kamatayan nga din dahil mabigat. Tapos, kapag i-save mo naman, iligtas mo naman yung buhay niya, abay mabigat din yung kanyang pagkahalin tulad, Sheikh, no? Kasi para na rin iniligtas mo ang buong sangkatauhan. Allah ko. May nabasa ko bro sa hadis ng propeta bro, Sige. na yun ay ganun kahalaga ang tao. Buhay. Yung buhay bro. Na yung pagkawasak ng mundo bro, o di kaya yung pagkawala ng mundo, ay higit na magaan sa kay Allah bro. Kaysa Kaysa sa pagpatay sa isang tao na walang na kasalanan. wala sa- Yung inosente. yes, inosente bro. Wala sa katarungan na pagpatay bro. Correct. Wala sa Sabi ng propeta bro, Lidzawalid dunya ahwanu alallahi min katlil mu'min bigayri hak bro. Ang pagkawala ng mundo, pagkawasak ng mundo ay higit na maganito bro sa kay Allah kaysa sa pagpatay sa isang tao, isang mananampalataya na wala sa katarungan ng pagpatay bro. Matindi, Sheikh, no? Malupit talaga. Kaya sa Islam po, talagang bawal ang pumatay ng tao. Yun po ang pinakapunto. Ngunit sa Biblia bro, Biblia tayo. yes, hindi, Naku. yan din ba ang utos bro na huwag pumatay? Naku, mawiwindang sila kapatid na kaka. Oh, mawiwindang. Ganon? Oo. Bakit pala bro? Ano ang utos diyan? Ay naku, Allahu Akbar. Excited ako bro. Excited ka? Yes. Ibig sabihin bro, utos na magbatay. Utos, hindi lang pagpatay ito, utos magmasakir. Grabe. Biblia yan, ha? Ngunit isang ano yan siguro bro, isang talata lang sa Alamin Biblia natin, siguro. Brother Akaka, no? Ito, utos, masakir. Hindi lamang pagpatay ito, kundi manslaughter ito. Sheikh. Oo. Sa ating maluwalhating Quran, bawal ang pumatay. Pero dito sa Biblia, naku po, pwedeng magmasakir ng tao. Pwedeng pumatay. Ayon sa Biblia po yan. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng mga bilang. Yan. 31 at ang mga talata ay 17 hanggang sa 18. Ganito po yan. Ikra. Ngayon nga ay patayin ninyo Oh, ang lahat ng mga batang lalaki patay. at patayin ninyo ang Patay. bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit, ang lahat ng batang babae na hindi pa nasipingan ng lalaki ay buhayin ninyo upang mapasa inyo. Except Grabe, sa mga except virgin. sa mga virgin bro. Oh, papatayin lahat Anong yun. gagawin nila doon bro? Ay, Grabe ka doon. ano, alam mo na. Oo, di ba? Alam mo na. Ano yun tawag dyan? Kahit hindi ako mag-isip ng ano bro. Swerte mo lang, Brother Akaka, kapag virgin ka pa kasi pwede kang hindi mapatay. Pero kung wasak ka na, hindi ka na virgin, ako po, delikado yan. Sa Biblia, pinapatay lahat. Ano po? Ito, binabasa na namin, ha? Ito pa, Brother Akaka, masakir din ito. Hindi lamang mga tao ang papatayin, kundi pati mga hayop. Naku po, pati yung mga batang paslit, yung mga baby pa lang dapat papatayin din. Pati yung mga baby kasi sumususo yan, di ba? Dapat patayin yun. Pati yung mga hindi na baby pero suso pa rin ng suso, papatayin din yan, Sheikh, ayon sa Biblia. Hindi, oh. Napakatindi. Tingnan mo, ipabasa natin kay Sheikh natin. Unang Samuel, 15 po yan. At ang talata ay 3, ganito po ang pagkasabi, Ikra. 13? Oh, yan. Sheikh. 13 bro. 3? 3, yan. Ngayon yumakon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang maghinayang Oh. sa kanila, Oh. kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol Ayun. at sususo, baka at Sige, Sheikh. Kaya mo yan. baka at tupa, Ah. kamelyo at asno. Matindi talaga dito bro. Ha? Hindi Lahat. lang lalaki at babae, kundi pati sanggol. Patayin mo ang mga lalaki, babae, sanggol, ito pa, at sumususo. Patay. Yung mga tao dyan na hindi naman sanggol pero sumususo, walang ligtas ito, Sheikh. Patayin pa rin, pati mga baka, mga hayop na to, ha? Anong kasalanan ito? Nasa Biblia po yan, masakir po yan, ha?
Oh, grabe. Bilang tao, Sheikh, no? Oh, ngayon sabihin nila, Sheikh, ikaw talaga Khalid, naligaw ka na. Mali ang pagka-interpret mo sa Biblia namin. Na. Oo. Kami po, hindi kami nag-i-interpret, nagbabasa lang kami ha. Kaya po, kung kasalanan na magbasa dito, ay wag po kami ang sisihin nyo dahil nagbabasa lang po kami. Nasa Biblia po yun, nasusulat yun eh. Ngayon, baka sabihin ng mga lulusot, Sheikh, na nasa ano po yan, nasa lumang tipan yan. Pagdating po sa bagong tipan, Hindi na ganyan ang utos. hindi na ganun ang utos. Kumbaga, pagdating ni Kristo, yung mga naunang utos o batas sa panahon ng lumang tipan, pagdating ni Kristo Binago ay na po. binago na ni Kristo yon. Hindi na siya nagutos na pumatay. Ganun ba ang sinasabi ni Kristo, Sheikh? Ito po, ako magbabasa nito. Sa aklat po ng Mateo, si Kristo nagsabi, 5 at ang talata ay 17. Sabi ni Kristo ganito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ay maliwanag pala, Brother Akaka, na yung mga naunang utos na dinatnan ni Kristo, ipapatupad pala yun. Ipapatupad at hindi sirain mo. Katulad ng pagmasaker. Sabi ni Kristo yun, kaya pala, naku Si Kristo ba, bro? naman. Kaya pala, Tinupad ba niya mo, no? naman. Kaya pala, Brother Akaka, nasabi ni Kristo na hindi siya pumarito sa lupa para magdala ng kapayapaan. Bakit? Kaya pala si Kristo ay nagsabi na hindi ako for peace, for war. Na. Patayan yan. Ito siya. Basahin ko ha. Mateo 10 at ang talata ay 34. Sabi ni Kristo, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Anong pagkakaintindi mo dyan? Sige nga, Sheikh. Sabi ni Kristo, hindi ako pumunta dito para magdala ng kapayapaan. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi ang dala ko is tabak. Anong pagkaintindi mo doon? Gera yun, patayan yun, di ba? Tama. Kasi nga sabi niya, hindi ako naparito para sirain ang mga naunang. Mas bro. Kaya pala na naman, Sheikh, si Kristo, kaya pala si Kristo nag-utos siya, Sheikh, na bumili ng tabak. Kaya pala nag-utos siya na bumili ng tabak. Ganito Kung sa panahon natin Paano ngayon, kung wala Sheikh, kang baril pambili na ng yan. tabak, bro? Oo naman. Yes, bro. Sa panahon natin, hindi na uso yung mga tabak, di ba? Ang siguro kung sa panahon din natin Tangki na na buhay si Kristo, tangki na siguro, RPG, ganyan. Paano kung wala kang pambili ng tabak, bro? Ano yung dapat gawin? Magbenta ka ng brief mo para makabili ng tabak. Yun ang sabi ng Utos Biblia. yan, bro? Oo naman. Ito, basahin ko ha. Ito. Grabe yan. Lucas 22. At ang talata ay 36. Ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito. At gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal. Ano yung balabal? Yung brief. Sa panahon natin, ganyan yan. At bumili ng isang tabak. Ayun. Bumili ng isang tabak. Wala ka talagang usod, bro, no? Ano bang paggagamitan mo, Brother Akaka, sa tabak? Di gamitin sa paggera, di ba? Gera, Sa bro. pagpatay. Kaya pala si Kristo, Brother Akaka, pinag-utos niya ring patayin yung mga kalaban niya. Ang ganun kabigat, bro, yung utos na ibenta na yung brief, bro. Yung balaban. Para lang Correct. makabili ka ng ano, Correct. gamit Sa pakikidigma. pagkipagdigma. Ito, Lucas 19 at ang talata ay 27. Ganito po ang sinasabi. Sino magtira dyan? Yan. 27. Ikra. Datapot itong aking mga kaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Di patayan? Patayin talaga, bro. Sa Biblia, patayan. Grabe. Yung mga hindi Ayaw maghari ayaw si sa Kristo, kanya, dalhin sa harapan niya at patayin. Patayan yun Di ba? So, ang point po namin is ganito. Kung kami po ay manghuhusga,
Hindi po kami manghuhusga ng relihiyon na tama o mali base sa ginagawa ng mga member. Huhusgahan namin ang relihiyon kung ito ay tama o mali kung ano yung ipinag-utos ng kanyang relihiyon o doktrina nila. Doon ka namin huhusgahan. Kasi wala kami pakialam sa sinumang taong makasalanan. Nagkakamali yan mo Kasi lahat ng tao nagkakamali, Brother Akaka. Lahat ng maliban sa mga propeta, sa mga guided. Kung ikay nasa paniniwalang Kristyanismo, nasa ganyang paniniwala ka at ikay mamamatay tao, hindi namin sabihin mali ang relihiyon mo dahil ikay mamamatay tao. Kundi, babatayan natin kung ano ang pinag-utos ng kanyang relihiyon. Ngayon, nabasa Nabasa talaga. Utos pala So, mali. Mali talaga, bro. Sa amin pong relihiyon, bawal ang pumatay. Ngunit may mga narinig kang mga mamamatay tao ng mga Muslim. Labas na po yan sa aral sa Islam. Hindi po ipinag-utos na pumatay ng ganyan. Pananagutan na po niya yan sa araw ng paghuhukom. Siya pong may pananagutan doon. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Okay, mag-move on tayo. Mula naman po kay Sister Rokaya Ukay Galvez. Ang tanong ko ay bakit naligtas ang Biblia sa nasusunog na sasakyan? Kung maari po ay sa programa mo sa radyo sagutin. Ang tanong niya ay bakit daw naligtas ang Biblia sa nasusunog na sasakyan? Alam ko ang punto nito Yes. Ibig sabihin mo, miracle. Totoo ang Biblia dahil kung hindi yan totoo, bakit siya naligtas sa nasusunog? Bakit hindi nasunog? Oo. Bakit si Kristo, kung totoo siyang Diyos, bakit siya namatay sa cross? Hindi siya naligtas. Diba? Kung yun ang paniniwala natin na tunay o miracle, o sabihin natin tunay ang isang bagay dahil sa nasitaan mo sa ganyan. Hindi na bro. Oo. Bakit si Kristo, di ba? Kung tunay siya na Diyos, bakit namatay siya sa cross? Hindi siya naligtas. Kung pag-ubatayan natin yung mga ganyan. Correct. Kaya ako, Brother Akaka, hindi ako naniwala sa mga miracle. Maliligaw ka nun. Alam mo kung bakit? Kasi, yung mga magic na yan, hindi lang naman po ang Allah ang nakakagawa niyan. Hindi lang ang mga propeta ang nakakagawa ng mga kamanghamanghang bagay. No? Maging ang mga demonyo ay kaya rin nilang gumawa ng mga magic, mga trick. Kaya nila yan Kaya nila yan. In fact, sa panahon ni Paraon, nakipagtagisan siya ng kanyang kapangyarihan kay Musa alayhi salam, kay Moses. Yung mga magicians niya, nagpakitaan sila ng mga magic. At si Moses alayhi salam, ganun din. Puro sila may mga kapangyarihan, mga magikero siya, di ba? Yes. Mga galing po, Kaya sila sa magic. kung maniwala ka sa isang bagay dahil sa magic, maaring maligaw ka. Huwag kang maniwala doon kasi yung magic, kaya rin niyang gawin ng mga demonyo. Tingnan natin, basahin natin ha. Quran 20 at ang aya ay 58. Ganito po yan. Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Okay, Brother Akaka, you can do magic. Sige, Iqra. At katotohanan kami ay makapagsasagawa rin ng salamangka katulad nito. Magic! Sige. Kaya't magtakda ka ng pagkikipagtipad para sa atin, na sinuman sa atin ay hindi makalilimot sa isang lantad, at malawak na po na ang bawat isa ay may magkatulad na pagkakataon na matutunghayan ng mga manunod. Yun na yung magic, bro. Sa Biblia, ganun din ang sinasabi, Brother Akaka. Exodus
7 at ang talata ay 11, ganito po ang pagkasabi. Nang magkagayoy tinawag naman ni Paraon ang mga marunong at ang mga manghuhula at sila naman na mga mahiko, ibig sabihin mga magician sa Ehipto, at gumawa sa gayon ding paraan ng kanilang mga pag-ingkanto. Sila rin, gumagawa rin sila ng mga ganyan. Kaya ang taong makakita niyan, sabi niya, ay miracle yun. Tingnan mo yung ribulto, umiiyak. Maraming naloko niyan siya. Yung ribulto raw ng Santo Niño, Virgin Maria, ribulto ni Cristo, abay, lumuha. Umiiyak daw. O, kaya isip lang, ano yan? Miracle yan. Kasi may lumuha na ribulto. O, yung mga hindi po ginagamit ang pag-iisip nila, isipin nila na miracle talaga ito. Makapangyarihan ang batong ito. Dahil lumuluha siya ng dugo, may ganun eh. Tapos tinikman kung talagang dugo talaga eh. Tinikman. Yung pala Venus lang. Kasi uso kasi yan sa mga gumagawa ng ribulto na sa ulo nito lalagyan nila ng asin. Tapos siyempre may butas yung dalawang mata. Tapos lagyan ng Venus. Pagdating ng araw kapag mainit na mainit ang panahon, no? Yung asin matutunaw yun. Siyempre lalabas yan sa mga butas kung saan di ba? Isipin ng tao, tapos may Venus pa ng pula. So isipin talaga ng tao na dugo, lumuha ng dugo. Isipin niya magic. Miracle. Kaya huwag kang maniwala doon. Kahit nga ako, kahit magsunog ka ng Quran dyan eh. Kung nasusunog ang Quran, maniniwala ba ko na ang Quran ay hindi totoo dahil nasunog? Diba? Kaya di lang ako, nasubukan na namin magsunog ng Quran eh. Oo. Ako, nasubukan ko na yung Sheikh. Ewan ko lang sa inyo, Sheikh, mga hafiz kayo. Pero sa akin, nasubukan ko na magsunog ng Quran. Just to prove kung talagang ang Quran ay hindi nasusunog. Nasusunog rin pala eh. Pero hindi yun siya pagbabatayan na hindi ako maniniwala. Dahil nasusunog siya. Yung Biblia, sunugin mo, hindi masunog. Hindi pa rin ako maniwala. Marami nga akong nakita mga masjid. Hindi nawasak ng bagyo, ng lindol. Hindi 'yun ang pagbabatayan para sabihin mong totoo ang Islam. Kasi meron ding mga simbahan na hindi nawasak ng bagyo o lindol siya, mga simbahan ng mga Katoliko. Oo. Hindi 'yun ang pagbabatayan na totoo ang isang relihiyon. Hindi ganoon. Pagbabatayan mo ang isang relihiyon kung totoo ito hindi ayon sa kanyang doktrina. Yun. Doon ka magbatay. Huwag doon kasi maaring Maligaw ka, bro. maaring maligaw ka. Yung siyeta mo, magkagawa rin ng himala. Correct. Malay mo talagang matibay lang ang pundasyon ng masjid kaya hindi nawasak siya, di ba? O ganun din sa simbahan, matibay lang talaga ang pundasyon ng simbahan kaya hindi siya nawasak sa lindol. Yun nga ang bahay namin, minsan nilindol eh. Yung bahay namin, Sheikh, hindi naman matibay ang pundasyon nito. Tapos, Nilindol, hindi nawasak. miracle. Hindi yun masjid. Hindi yun simbahan. Bahay lang yun, kubo lang yun. Oh. Pero hindi nawasak. Ay, sabihin mo, miracle ito? Oh, come on. Huwag po tayong magpadala sa ating emosyon. Huwag tayong magpadala sa ating nakikita. Kasi ang mata natin, maaring mag-trick ng demonyo. Pero ang hindi kayang i-trick, dayain ng demonyo kung ano yung nasusulat. Sa amin, nagbabasa kami, binabasa namin. Kasi, yun ang hindi kayang gawin ng demonyo, yung baguhin yung kapahayagan na protektado ng dakilang tagapaglikha. Pero yung mga magician, naku, di ba brother, may kanta pa nga, you can do magic, you can do everything that you desire. Oh, kakagawa ka rin pala kahit na di ba, kinakanta pa nila yun eh. Oh. Ngayon, hindi pwede, pinagdaanan eh. Pinagdaanan mo. Kaya hindi pwede po na pagbabatayan natin na tama yung isang bagay o mali dahil sa mga ganyang pangyayari. Dahil sa ganyang pangyayari. Kasi ang Quran nasusunog din yan kahit na sabihin pa natin
ang Quran hindi yan nasusunog dahil totoong aklat ng Diyos yan. Kumuha ka ng Quran, sunugin mo, tingnan mo kung ano mangyayari. Masusunog yan. Just to prove to you, masusunog yan. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya totoo. Kasi papel lang yan eh. Tama. Papel Papel lang. lang yan, bro. Papel lang yan eh. Papel lang yan, nakasulat sa papel. Ang hindi kayang sunugin, yung memoryado ng tao. Yun. Kasi na-preserve siya. Kaya nga ang dakilang tagapaglikha, nag-utos na basahin natin, i-memorize natin yung Quran na yan, kasi kahit nasunugin yan, ma-preserve pa rin. Kasi nga sa pag-memorize natin. Okay? Nagets nyo po yung, nakuha nyo ba yung Yes, punto? na- Maliwanag din, no? Maliwanag. Ibig sabihin bro, huwag kang maniwala sa isang bagay na kahit nasunog bro, hindi ka maniwala dahil nasunog. Oo. O di kaya hindi nasunog at maniwala ka. Oo. Kasi, ang Maliligaw ka, demonyo nakagawa rin ng mga ganyang bagay, mga magic. Mga magic, nakagawa sila ng mga, kala mo kamangha-mangha, yung pala niluluko ka lang niya. Malay mo yung mga page noong yung mga page noong Biblia is ano pala yon, gawa pala sa glass. Ganun yung mga maninipis masyado shake ng mga page na pahina. May ganun eh. Para hindi talaga basta-basta masunog siya, yung mga page niya ginawang glass. Ay hindi talaga masusunog yun kapag ilagay mo siya sa ano. Pero subukan mong dalhin sa akin yung Biblia na yan at ako magsunog kung hindi siya masusunog. Di ba? Yung palang nagawa namin noon, Sheikh, is ano yon. Kaya namin sinunog yung Quran dahil sa ito ay nabasa at nagkalat at naapak-apakan ng mga tao. Yeah, So- yan yung sa video bro? Yung, Hindi. Nung estudyante pa ko noon. Kaya, mas maigi na susunugin ito kaysa pakalat-kalat at maapak-apakan ng mga tao. So, higit na parang na ano siya, Yes. na yurakan, no? So, mas mabuti na maging abo siya. At nakita ko, nasunog na. Nasunog. masunog talaga bro kasi papel. Nasunog. Allahu Walang Akbar. kinalaman yung sa kaligtasan. Oo mo na. naman. Oo. Hindi maano, Correct. masunog. Walang kinalaman yun. Sana po nag-gets ng ating nagtanong yung ating pong punto, huwag kayong maniwala sa mga miracle. Maniwala kayo doon sa aral ng relihiyon. Okay? Mula po kay Samir Alag. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ano po ba ang tinutukoy dito sa Mateo 16:18 na pinangahawakan ng mga iglesia? Ano raw ang tinutukoy? Basahin natin kung anong tinutukoy nito siya. Kasi gustong malaman ng ating nagtanong kung ano ang tinutukoy sa Mateo 16:18. Ganito po ang sinasabi dito sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So ito po yung sinasabi doon. Si Pedro daw, sinasabi ni Kristo na ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro, sabi niya. Yun lang. Kaya si Pedro nga bro. At sa ibabaw ng batong ito, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ang aking iglesia. Kaya pala, kiniklaim ng iglesia ni Kristo ito si Kaya yung punto na nagtanong bro, Oo. na yung tunay na reliyon is yung iglesia. iglesia ni Kristo. Iglesia ni Dahil Kristo. ang nagtayo ay si Si Kristo. Cristo. Na sinabi niya kay Pedro. Oo, sinabi niya kay Pedro, itatayo ko ang iglesia ni Kristo. Pedro Penduko raw. Pero alam nyo, kapag pagbabatay natin Sheikh sa kaniyang kahulugan, yung salitang iglesia, Yes. ito Ano ay ba yun? nanggagaling sa Griegong salita na ekklesia. Anong ibig sabihin yun? Yes, na ang ibig sabihin niya ay assembly. Assembly of ancient Athens during Golden Age. Sa Wikipedia po yan, makikita nyo. Kung di kayo Public Legislative Assembly. Gathering. Ayun ay ibig sabihin ng ecclesia, gathering. Si Kristo, meron pala siyang gathering na assembly. So, hindi relihiyon ang itinayo niya. Kundi gathering. No? Nawawa yung Ngayon, kung i-claim ito ng iba't ibang relihiyon,
Hindi lang naman Iglesia ni Cristo, pati yung Roman Catholic, claim nila na sila yan. Dami, halos lahat sila, gina-claim nila Di yung ba bro, na-issue pa yan bro sa TV, napanood ko ba yan bro? Mm. Yung nangyari sa kanilang mga ano, Sa kanilang relihiyon, Yes, relihiyon. nagkaroon ng problema, no? nagkaroon ng problema. Hindi Oo. na naging Iglesia ni Cristo. Oo. Well, kung pagbabatayan natin si Cristo, Sheikh, wala naman siyang itinayong relihiyon. Eh. No? Kasi nga si Cristo, sabi niya doon sa binasa natin kanina sa Mateo 5:17 na pumunta siya dito hindi para sirain yung mga naunang kasulatan, kundi ipatupad ito. Hindi siya nagtayo ng anumang relihiyon. Hindi siya nagtayo. At in the first place, ito po kasing mga talata ng Biblia ay hindi nakapanipaniwala ito. Eh. Corrupted naman siya. Kasi nga corrupted. Corrupted siya, no? Si Kristo, hindi rin siya, maging sa ating maluwalhating Quran, wala rin siyang sinabi dyan na siya ay nagtayo ng relihiyon, Brother Akakay. Pero mabasa mo dyan sa ating Quran na meron ngang iglesia, kung ang ibig sabihin ng iglesia ay kapulungan o assembly. Ano bang ginagawa sa assembly, Brother Akaka? Di ba sa assembly, ginagawa doon, nagtatalo-talo ang mga tao. Oh. Sa ating maluwalhating Quran, si Kristo, pinagtatalunan yan. Ganito po ang sinasabi sa 43 at ang aya ay 63. Ganito po, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Nang si Jesus ay dumatag na may maliwanag ng mga katibayan mula sa amin, siya ay nagsabi, ako ay dumatal sa inyo na may hikma, karunungan ng isang propeta, upang aking gawing maliwanag sa inyo ang ilang sa mga bagay-bagay na inyong pinagtatalunan. Kaya't inyong pangambahan si Allah at ako ay inyong sundin. Nung dumating pala si Kristo, ang sabi niya, nung siya ay dumating, ang dala niya hindi relihiyon, hindi siya nagtayo ng relihiyon. Ang dala niya ay mga maliwanag na mga katibayan at Hikma, may hikma. karunungan. Kasi yung mga tao siya, nagtatalo-talo tungkol sa kanya eh. Nagtatalo-talo. Ito, katulad ng ginagawa sa iglesia na sinasabing itinayo raw sa Mateo 16:18. Nagtalo-talo sila eh. Kasi nga, ang mga tao noon ay nagkakagulo sila kung ano ang tunay na, kung ano ba itong si Kristong ito. Kasi sinasabi na siya raw ay siya daw at ang Ama ay iisa. So pagkakaintindi na, Diyos na rin yon. Kaya nagtalo-talo sila. Sabi pa niya, itong templong ito ay sisirain ko ito tapos itatayo ko sa loob ng 3 araw. Ano pang klaseng tao ito? Mga tao nagtatalo tungkol sa kanya eh. Si Kristo, ang dala niya, nagdala siya, hindi relihiyon ang dala niya, kundi ang dala niya ay mga maliwanag na mga katibayan, hikma, mga bagay na kanilang pinagtalo-talonan. Sa bagay, Sheikh, hindi naman ibig sabihin na isang tao magtayo ng grupo, nagtayo na siya ng relihiyon, di ba? Tama mo. Kung nagtayo si Kristo ng grupo, hindi ibig sabihin na nagtayo na siya ng relihiyon. Katulad sa atin, nagtayo tayo ng ulul albab. Hindi ibig sabihin na bagong relihiyon yan. Kasi, Bago dito magsali ng mga Kristyano, oo nga. gawin natin ang relihiyon. Oo. Ito ang tunay na relihiyon. Hindi. Grupo lang yan. Actually, pinag-utos pa nga sa aming malulahating Quran yan. Di ba, Sheikh, no? Na magtayo, hayaang magtayo ng grupo. Ganito po yan sa chapter 3 at ang aya ay 104 ng Quran. Ikra. بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Hayaang may tumindid mula sa lipon ninyo na isang pangkat, grupo na nag-anyaya sa lahat ng mabuti, ang Islam, na nagtatagubilin ng al-ma'ruf, ang pagsampalataya sa kaysahan ni Allah, at lahat ng mga ipinagutos ni Allah na dapat gawin, at nagbabawas al-munkar, pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig at lahat ng ipinagbabawal sa Islam. At sila ang magsisipagtagumpay. Grabe ha. So pwede pala. Sa panahon ni Kristo, maaring siya nagtayo ng grupo, pero hindi relihiyon ang itinayo niya. Kasi nga, ang relihiyon ng mga propeta, iisa lang yan. Mula sa unang propeta hanggang sa huling propeta, iisa lang ang relihiyon nila. Oo. Ngayon, lumabas naman itong mga iba't ibang sekta ngayon at inangkin nila na sila daw itong itinayo ni Kristo. Napaka-ano naman nila, napaka-choosy, napaka-sosyal naman. Katulad na Iglesia ni Kristo, sila raw ang reliyong itinayo ni Kristo. Abay, ito po'y napakalaking kasinungalingan dahil una, si Kristo po namuhay nung unang siglo, 1st century. Ito pong Iglesia ni Kristong narito ngayon, itinayo lang yan noong 1914. 1914, imagine. 1914. Wala na si Kristo. Wala na si Kristo, bro. Oo, paano maging yan yung itinayo? Hindi na religion, bro. Nasa panahon pa man ni Yesu Kristo, wala na yun, bro. Kaya hindi yun totoo. Ang katunayan yan, ang relihiyon ni Kristo, ang relihiyon niya ay walang iba kundi Islam. Oh yes. So, Islam ang relihiyon ni Jesus Christ. Muslim siya. At ang daming talata sa maluwalhating Quran, no? Kasi nga ang unang ipinapangaral ni Kristo, sambahin ninyo si Allah na aking Diyos at inyong Diyos, di ba? Paano ibig sabihin nun siya? Ibig sabihin nun, Muslim ang ano siya, no? Ang relihiyon niya is Islam. At walang duda nun. Kapag tayo ay hamunin para patunayan yon, in fact, sa mga naunang program namin, pinatunayan na namin yun. Pero kasi hindi yun ang tanong niya. So, yun po ang kasagutan namin kung ano ba ang tinutukoy doon sa Mateo 18:16. Grupo yan. Grupo. Hindi yan siya relihiyon. Ano ba yung sakop ng grupo, bro? Na niya dapat lampasan yung relihiyon, bro. Oo. Kasi baka na nagkakaidwa yung mga Kristiyano, bro. Baka yung grupo sa kanila is yan yung relihiyon. Minsan kasi masyado silang masyado silang parang ang paggagamit nila kapag iglesia, relihiyon na kaagad. Parang ganoon ang pagkakaintindi. Kasi panibago sa kanila, bro, yung iglesia, yung mga salita, yung tao ni Kristo. Correct. So, hindi naman po, no, dahil ito ay grupo nga. Kapag alamin mo ang kahulugan ng iglesia, it is an assembly. Ang relihiyon po, iba naman ang meaning niya. From Greek word na religare, meaning to return to God. Yun naman ang meaning nun. Talagang Diyos ang gumawa. Merong assembly na hindi pinag-usapan ng Diyos doon. Meron din namang assembly na pinag-usapan yung tungkol sa Diyos. Meron namang assembly na pinag-usapan nila yung pork barrel. Tulad ng sa Congress. Dapat maging maingat po tayo sa pag-intindi sa terminology. Okay, yun po ang aming kasagutan. Mula po kay Naatim bin Majid. Assalamualaikum. You don't believe that Jesus was crucified, right? Yes, I do. Who then is the prophesied Messiah in Torah or Old Testament, destined to be sacrificed to redeem the sins of men? Ang tanong niya ay ganito, hindi raw ba tayo naniniwala na si Kristo ay naipako sa krus? Yes, hindi kami naniniwala. Sabi niya, kung ganon, sino ang hinula na Mesiyas sa Taurat or sa bago o lumang tipan na siyang magsasakripisyo upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan? Sino daw ang Mesiya na sinasabi sa Torah at sa
sa sa Old Testament? Ang sagot po namin ay ganito, sa Quran muna kami. Ang sinasabi pong Mesaya, maging sa amin pong maluwalhating Quran, ay walang iba kundi si Kristo. Hindi po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po siya ang Mesiyas. Ang Mesiyas po ay si Jesus Christ po yan. Maging ang aming maluwalhating Quran ay nagbigay ng confirmation na si Jesus Christ po ang Mesiyas. Siya po ang Kristo. Siya ang Mesiyas. Ganito po ang sinasabi sa chapter 4 at ang aya ay 171. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, O ang kanang kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang Mesiyas na si Jesus. Sige. ang anak ni Maryam, Maria, Hmm. ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita. Mangyari nga. At ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang ruh, espiritu na kanyang nilikha. Alalaang baga, ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah sa makatuwid. Siya ay kanyang alipin at si Allah at ang espiritu ay hindi magkapantay o magkatulad. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo, huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo. Sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos, ang kaluwalhatian ay sa Kanya kaysa sa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Ayun. Innamal Masihu Isa bin Maryam. Katotohanan ang Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria. Ang sinasabi dyan, Sheikh, na ang Mesiyas na sinasabi dyan, si Jesus na anak ni Maria. Siya yung Mesiyas. Maging ang aming Quran, kino-confirm na si Jesus ang Mesiyas. Sa Biblia, bro, sino yung Mesiya? Ayan, magandang katanungan yan. Sa Biblia po, in particular sa Lumang Tipan, abay, maraming Mesiyas. Maraming Mesiyas. Marami siya. Kaya kung sabihin ng isang Kristiyanong nag-aral sa Biblia, o kahit yung pastor, sabihin niya na sa Biblia, nag-iisa lang ang Mesiyas at ito ay walang iba kundi si Kristo. Naku, malaking pagkakamali niya po yun. Totoong sinasabi sa Biblia na si Kristo ay isang Mesiyas. Sa Biblia po yan. Mabasa natin sa Biblia na si Kristo ay isang Mesiyas po yan. Walang duda. Kami po mga Muslim, maniniwala dahil una, binanggit nga sa aming maluwalhating Quran na siya ang Mesiyas. Kung babanggitin ng ng Biblia, mas lalong nagiging matibay yung ating paniniwala, Brother Akaka, kasi maging sa Biblia, maraming talata. Ngunit, hindi naman issue yun Yung pagiging Mesiyas ni Kristo, dahil tanggap ng mga Kristiyano, tanggap rin ng mga Muslim.
ang hindi nila matanggap, Brother Kaka, na sa Biblia, hindi lang si Kristo ang Mesiyas. Hindi lang siya ang Mesiyas. Sino bro? Ito. Sino? Magbibigay tayo ng sample, ha? Alam niyo po, ang ibig sabihin ng Mesiyas ay anointed. Yan ang literal na kahulugan ng Mesiyas. Anointed. From the Hebrew word na masaha. Ibig sabihin yung i-anoint siya. Kapag lalagyan ng oil, yun. Massage. Masaha. Kapag ang isang hari sa panahon ng Israel ay ma-appoint siya as king, nilalagyan siya ng oil sa kanyang ulo. Sa kanyang, dangalin sa kanya bro. As a sign of appointment to the office. Ibig sabihin, may katungkulan siyang gagampanan. Ritual ito na ginagawa sa isang hari na kapag magiging hari siya ay maglalagay ng magmamassage ng oil sa kanyang ulo. Kasi yun nga ibig sabihin ng Mesias, means the anointed one. The anointed. Sa Biblia, hindi lang si Kristo ang Mesias. Maging si King Cyrus, Brother Akaka. King Cyrus. Sino yung si King Cyrus bro? Yan ay hari. Siya ay Mesias din, ayon sa Biblia. Hindi naman si Kristo yan. Oh, hari yan, Brother Akaka. Ito po ang sinasabi sa Isaias 45 at ang talata ay 1. Ganito po yan. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. Ayun, kay Ciro. Pinahiran ng langis. Yan Ibig sabihin, Mesias. Mesias siya, masa. Kasi nga, pinahiran. Yun. Di ba, magmasa, masa. Pinahiran ng langis. Yun pala ibig sabihin, pinahiran. Kapag ka ikay Mesias, ikay pinahiran ng langis. Ibig sabihin, meron siyang gagampan ng tungkulin. Si Kristo, alam natin, may tungkulin siya. So, kung sabihin mo na sino ang tinutukoy na Mesias ayon sa Old Testament, marami. Hindi lang si in fact, lahat ng mga ruler ng Israel ay pwedeng matawag na Mesias yun. Kasi bago nga siya magiging hari, sa pag-upo niya ay pinapahira ng langis kanyang ulo bilang tanda na siya ay Mesias o siya ay maghawak ng isang katungkulan. Yung sinasabi mo na si Kristo ay naipako sa krus, hindi naman po totoo yun na si Kristo ay naipako sa krus, no? Dahil una, ayaw nga ni Kristo na siya ay maipako sa krus, Brother Akaka. Ayaw ni Kristo yun. Sa makatwid, dahil ayaw ni Kristo na siya ay maipako sa krus, gagawa siya ng paraan para malusutan yun. Mahirap yun. Gagawa ng paraan, Brother Akaka, para makalusot siya, hindi siya maipako sa krus. So, ang tanong doon ay, nalusutan ba ni Kristo yun? Yung pagpapako sa kanya na ayaw niya. Kahit ikaw ba naman, papayag ka na ikaw ipako sa krus? Hindi. Kahit ako, hindi ako papayag, Brother Akaka. Ano yung ginawa ni Jesus Kristo bro para magkalusot siya? Simple lang ang ginawa niya. Para makalusot siya, na hindi siya maipako sa krus, siya, Brother Akaka, ay nagdasal. Nagdasal siya. Basahin niyo po ang Mateo 26 at talatang 39. Nagdasal po siya na malampasan niya ang kamatayan. Nagdasal siya bro. Nung nagdasal siya, hindi siya nagdasal na ipako niyo na po ako kasi gusto ko pong iligtas ang kasalanan ni Hudyo o ni Judas. Aba, kung magkataon pala, Brother Akaka, na si Kristo ay ipinako sa krus at dahil dyan ay naligtas tayo, abay, dapat pala nating pasalamatan yung si Judas Iscariote, no? Yung nagtaksil sa kanya, no? Kasi kung hindi niya pinagtaksilan si Kristo, hindi siya maipako sa krus. Dapat pala nating pasalamatan itong mga Hudyong nagpako sa kanya sa krus. Diba? Dahil kung hindi ipinako sa krus si Kristo ng mga Hudyo o mga Romano, abay, wala tayong kaligtasan.
Pero ang katotohanan po, si Kristo po, ayaw niyang may pako sa krus. Ayaw niyang iligtas ka sa kasalanan mo. Ayaw niya, Brother Akaka. Kahit kasalanan mo yun bro eh. Correct. Ngayon, ang tanong dyan ay, yung bang dasal niya? Dininig ba ng Diyos bro? Oh yes, dininig ba ng Diyos na siya ay hindi maipako sa krus? Opo, dininig po yan sa Hebreo 5 at ang talata ay 7, ganito po ang sinasabi. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot, Brother Akaka. Siya raw ay dininig. Ngayon, sabihin ng mga pastor, loko-loko ka talaga, Khalid. Yung binasa mo nandoon sa Hebreo Si Kristo nandoon yan sa sa gospel dapat. Dapat doon ka magbabasa sa 4 na ebanghelyo na siya ay dininig. Huwag doon sa Hebreo dahil malayong-malayo na yan doon sa 4 gospels. Ganun na Brother Akaka, Marahil yan yung palusot nila. Correct. Palusot nila. Para hindi makakalusot, pagbigyan natin, lalapit tayo ng konti. Dito tayo ngayon sa Ebanghelyo, Brother Akaka. Tingnan natin kung hindi ba dininig ang dasal niya. Sa Juan 11, at ang talata ay 41, ganito po ang sinasabi. Kaya't inalis nila ang bato, at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata. At sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Ayun. Liwanag. Dininig ng Diyos yung kayang panalangin bro na siya ay maligtas doon sa Correct. pagpako sa kanya. Yung dasal niya na sana'y maligtas siya, Brother Akaka, dininig daw Dadagdagan pa natin, Brother Akaka, bago tayo mag-say goodbye sa ating palatuntunan. Ito. Juan 9 at ang talata ay 31. Ganito naman ang sinasabi. Tingnan natin kung yun bang mga tao ay hindi dinidinig ang dasal niya, yung mga mananamba, nalalaman naming hindi pinakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tayo naman, agree tayo na si Kristo hindi siya makasalanan. Kasi yung mga makasalanan daw, ayon sa Biblia, hindi pinapakinggan ng Diyos. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan ng Diyos. Sa makatuwid, si Kristo hindi na ipako sa krus. Yamantakin mo bro, propeta siya bro. Paano didinigin ng Diyos bro? Kaya wag po kayo magpauto sa mga pastor ninyo, sa mga ministro at pari na sinasabi nila paulit-ulit sa kanilang mga pangangaral na si Kristo ay nagpakamatay sa krus para sa mga kasalanan ninyo. Yan po ay malaking kasinungalingan at wala pong katotohanan. Wag po kayo magpaloko sa kanila. Dahil kahit ilang Kristo pa ang magpakamatay sa krus, kung hindi ka rin magbago, wala rin silbing pagpapakamatay. Di kalukuhan, di ba? Ngayon, kahit walang magpapako sa krus, kung ikaw magbago ka, yun ang may sense. Yun ang may sense. Huwag po kayo maniwala sa kanila. Ito po sinasabi namin ay para rin po yan sa kaligtasan natin. Pero wala tayong oras yet. Ako po ay magpapaalam na sa aking mga kasamaan. Salamat sa inyo kay Sheikh Morris Kabugatan at Brother Akaka. Ilang araw na lang at Holy Week na. Yun na yung panahon ng pagpapako. Pero nakapagtataka dahil iba-ibang petsa. Next year, baka April na naman yan. Next year, March, tapos May. Ibig sabihin, maraming beses palang ipinako sa krus si Kristo dahil paiba-iba ang petsa niya bawat taon. Pero yung birthday niya, isa lang, no? 25. Kaya kaduda-duda, no? Wala pong katotohanan yan. Pero maaring sa sinasabi namin, hindi po kami maaring kayo po ay nasaktan po, no? Maaring masakit sa inyo ang mga bagay na sinasabi namin. Alam po namin dahil talagang masakit po talaga ang katotohanan. Ngunit ako po ay humihingi po ng kapatawaran. Hindi po namin hangad na kayo po ay aming kutyain, saktan ng inyong mga damdamin, mga puso.
ang sa amin po ay ang may parating lamang sa inyo kung ano po ang katotohanan. Nawa po itong palatuntunan namin ay magiging gabay po para tayo ay mamulad sa tamang pananampalataya. Hindi po kami magsasawa na kayo po ay aanyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Maraming salamat po. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa